Ayan. Ayan mga dalawang dangkal yan oh. Laki niyan. Kasi yan paliko yan oh. Kasi yan paliko yan oh. Wait, ano ba talaga ang nangyari? Ganito kasi yan. Problema tayo dito sa gulong natin. Ito yung gulong natin sa harapan. Nung nagpa-service tayo nung nakaraan sa mekaniko natin dyan, pinalit niya muna yung harap, nilagay dito sa likod. Kasi daw, nag-wiggle daw to. Sabi niya, ganun no. So yung nangyari nito, mga 1 taon na siguro nakaraan. Sumot na naman to sa butas dun sa may Naracourt. So akala ko, sinilip ko, okay naman, sabi ko wala naman tama. Ayun pala, nung inangat na sa hoist, tapos pinaikot yung gulong, nag-wiggle pala siya ng ganyan. So, yeah, bukas. Kanina, dumaan tayo sa Nissan bago umuwi dito sa bahay. Nakapagpabook ako. Tapos yun, gagawin nila to bukas. Sabi na, dalhin ko daw. Umorder na rin tayo ng rim. Katulad nito, nakabili ako ng isa. Dumating kahapon. Ang gagawin nila sa Nissan, sabi ko, i-pop out na lang tong tire. Ililipat doon sa bagong rim. Tapos ito yung may tama. Tatabi ko na lang muna. Pag napunta tayo ng Adelaide, dadali natin doon sa may wheel shop o repair shop. Diba, pa roller natin, papatuwid. Matutuwid pa naman yan. So, hindi ko alam kung magkano yan, pero mura lang siguro. Kasi dati, yung nabasagan tayo ng rim noon, yung rota natin, nagtanong na ako dati kung magkano. Nung magkano singil na sa akin noon, nabasag yun welding daw. Tapos kasama pintura. Nasa 300 something. So mas mahal pa, parang mas mahal pa ng kalahati. Isa't kalahating rim yung presyo. So ito, ano lang naman na wiggle lang, siguro mura lang siguro yan. Sabi, expect na rin natin mga 300. Kaya sabi ko, hindi ko na mahintay na gagawin yan, tapos nakatinggal lang sa sasakyan. Kaya pag-decide ako na bumili na lang ng bagong rim. Tapos ito, sinatabi ko na lang muna hanggat di pa ako nakapunta ng Adelaide. So pag napunta ako ng Adelaide, dadalhin ko ito pagawa ko. Tapos ang gagawin natin, gagawin ko ng full spare na lang yan sa likod. Kasi ngayon, tatanggalin muna natin kasi bukas ng umaga na schedule tayo ng umaga daw ng 8, 9 sa Nissan. Bukas ng umaga, wala na akong time magtanggal. Ngayon maliwanag pa naman. Tanggalin na muna natin. Pakita ko sa inyo kung paano siya naging wiggle. Hindi siya masyadong mapansin, pero in actual, medyo parang slight lang naman. Siguro mga kalahating inch yung wiggle niya, tsaka may talon kalahati din. So kung pababayaan ko yan, yan meron talaga siya Ito na lang pangalalay natin, hindi na itong jack stand kasi masyadong mataas itong jack stand Ito na lang yung jack niya mismo. Ito pala guys flex ko sa inyo. Ito pinaweldingan ko yan ng 1/2 inch na drive para dito. Para ganyan na lang siya. Madali. Bago pa to. 2 years na siguro, wala pang 2 years. Marami na nagko-complain doon sa lugar na yun, pa Naracourt Road. Laging may mga nababasagan doon. Ako, nabasagan ako dati doon. Ito all this time, hindi siya nabasag kasi matibay naman tong konig.
Nga lang, medyo pumaling siya ng konti. Akala ko talaga dati nabasagan ako. Boom! Ang lakas! Sabi ko, patay. So sabi ko, nakakatakbo pa naman. Hindi naman nangininigas yung manubela ko. Sabi ko, okay pa to. Pumarada ako sa mga siguro mga 400 meters away. Humanap ako ng mga parada na maayos. Sinilip ko. Sabi ko, okay naman, may hangin pa naman yung tire natin. Sabi ko, pwede pa to. Okay pa to. Yun pala, na pumaling siya. Balik na natin to. Tawag na si boss, kakain na daw. Ito kinaganda ng dalawang sasakyan, guys. Dito sa Australia, ito, real talk, guys. Ito, dalawang sasakyan namin. Dito sa Australia, lalo na sa lugar namin, like ito, sa countryside ng Australia. Kung wala ka namang other sasakyan, at least meron kang bike, pag meron kang plan B. Kasi dati naranasan ko, yung isa lang sasakyan namin, tapos ito nga yung noon, yung nabasagan kami ng rim. Order ako ng rim, hintay mo pa yan, 3 to 7 days. Wala kaming ibang sasakyan, dalawa pa naman kami pumapasok. Nanghiram ako sa tropa ng sasakyan. Nakakahiyangan, pero ayan, wala akong manghiram kasi nakakahiya din kung sabihin mo sa mga kakilala mo, trabaho mo na dadaanan ka dito pagpapasok sa umaga. Ako, mahihayin ako Pre, daanan mo kami, nakakahiya. Kasi nakastorbo. Buti yung tropa, dalawa yung sasakyan. Pinapala ko na lang mukha ko. Sabi ko, kung pwede makahiram, mahiram ako. Gasolinahan ko na lang. Depende lang naman yan. Meron naman dito, may kakilala na ako dito, 3 sasakyan So, nasa inyo naman yan, pero mas maganda kung meron talaga kayong dalawa na sasakyan. Kahit na yung isa luma, basta lang, at least may magamit lang kayo. Hindi naman kailangan brand new yung isa. Yan, luma nga yan 2009 model pa yan. Inayusan ko lang. Okay pa naman. Pero depende naman sa lugar kasi dito, kung ayaw mo bumili ng isang sasakyan, pag na-breakdown yung isa, wala ka namang, bukod sa mga kaibigan mo, kung makikiusap ka. Kung hindi ka makikiusap, wala kang ibang masakyan dito. Wala naman itong bus, walang tren, o walang jeep, o tricycle, wala. Dahil magbabike ka, magbabike ka, tulad ng ganito, umuulan. Paano ka papasok yan? Uulan. Kung dalawa kayo pumapasok, paano yung bike mo? Magbike kayong dalawa, uulan nga. Depende sa lugar yun Para dito sa amin, sa lugar namin, at least dalawa yung sasakyan nyo. I-afford mo naman kung may trabaho ka. Sasakyan, meron naman tag 1,000, 1,500, 5,000 below. Makakabili ka naman ng sasakyan, mga ganun presyo. Kung hindi ka masailan hindi ka may masailan. Yan. Inayusan ko. Yung 7.5 ko. 3 times ng doble. Pamahal na ng pamahal. Yung 7.5. Tinawa yung 7.5 dati. Stock. Pinawa ngayon yan. Wala na. Anyway guys, see you bukas. Kakain na. Tatawag na si boss. Bukas na natin ayusin to. Bukas ko na rin papakita sa inyo yung nabili natin na rim sa loob. Dumating kanina Morning guys. Ito yung rim na binili natin sa MX-5 Mania. Dadali natin to sa Nissan. Dito natin ipalipat yung goma nung dati nating wheel. Wala naman akong specific time. Basta sabi nila, dalhin ko lang daw doon. Kasi naman yan, pag may time sila, ilalagay daw nila. Within this day naman. Sabi, basta dalhin mo na ito 8 to 9.
I got this fitted here before. All the times I bought it here. Then you use black weights, the same, so the color match. Black whites? Yeah. Yeah. So what you bought it here before. So you put black ones on there for you. Guys, sakto, nandyan yung kausap natin kahapon. Nasa labas, nagkukwentuhan. Yung mga alas 4 na punta daw ako dito. Sabi ko, no rush. Wala naman tayong pasok ngayon. Yung kahapon, babae yung kausap ko. Sabi ko, pwede ba ako magpabook bukas? Sabi ko, impossible daw. Busy daw sila. Sabi ko, it's not a mechanical issues. Sabi ko ano lang, one tire lang ako i-pop out lang, i-transfer sa brand new one. Kasi sumabat yung lalaki kasi namukha niya ako eh. Sabi niya, dali mo bukas, sabi niya, alas 8. Titirahin namin pag may time. Yun. Ayos. Uwi na muna tayo. Balikan na natin mamaya. Pa naman yan, makakauwi pa tayo niyan. Sagwa, tingnan nyo, ang liit, donut. Dumi eh, oh. Ang ambon, hindi naman lumakas yung ulan, kaya hindi rin na lusaw lahat ng alikabok, lumikit lang, nabasa lang siya. Magasa natin kasi may gagawin tayo ngayon pag uwi natin. May gagawin tayo dito sa loob. Maya papakita ko sa inyo kung ano yun. Hugas muna tayo.
tayo. Buksan natin. Dito natin buksan sa maliwanag. Sabi. Oh, may stickers pa oh. Wow, locksmith. Sticker ba to? Sticker nga. Ito. Ganyan dapat. Pag nagpadala kayo ng mga products sa akin, may sticker para ma-flex ko kayo sa sakyan natin. Ito muna tayo, guys. Australian made. Tawag pala dito is dash organizer. Ito siya oh. Gaya ng cellphone, lalagyan natin sa sakyan para to dito sa gitara natin, kasi marami kaming dala pag umaalis. Dash organizer siya ang tawag, iba nilalagay nila dito. Kaso inisip ko, pag nilagay mo dito, pag bumirit ka, luluwa lahat yan, nalabas dito. Ano pa nakalagay extra velcro, pero hindi ito ilalagay dito. Yan. Galing siya sa blacksmith. May mga products sila ng mga pang adventure gear bags, wheel bags, mga basta traveling bags meron sila. Nandito natin lalagay ito. Kasi yan dumidikit naman yung velcro dyan. Dito natin lalagay yan. Mga maps natin. Pwede dito sa may bandang harapan. Malaki to eh. Pag tinanggal mo tong mga wires dito, ayan o. Ayos. Dash organizer. May dash pa rin naman to. Part pa rin naman to ng dash. Diyan lang sa instead na dito. Kasi pag nandito yung airbag. I-intervene natin yung airbag in case of emergency. So dito lang siya. Ayos. Nakatuwa na si boss nito pag makita niya mamaya. Ganyan sitting position. Yan, hindi naman natamaan ng paa, maluwag pa rin naman. Pwede rin dito yung tripod natin, natis hindi na mag karambola dito. Sika na sila dyan. Yan. Tara, kabit muna natin tong accessories. Ay, nasabi ko na. Magkakabit tayo ng accessories dito sa sakyan natin. So guys, may padala tayo galing sa Ebisu Automotive. Buksan natin. Pakita ko sa inyo. Last week pa to dumating nag-busy lang tayo kaya hindi ko muna kinabit. Buksan natin itong mga kasama sa package. Ito muna papakita ko sa inyo. So yeah, ito yung order slip natin. Tapos yan, parang thank you card galing sa Ebisu Automotive. Tapos ito, air freshener. Walang sticker na naman Sabi, nakachat ko to sa Instagram, sabi ko hingi ako sticker ito meron, isa lang. Sabi ko dalawa para ikabit ko sa magkabilang salamin. Yung isa lang to, hindi ko alam kung saan ko ito ilalagay. One side, pangit naman pag one side, dapat kabilaan. Anyway, yan, isa lang pinadala. Pinadala tayo ng thank you card. Okay na yung kahit wala ng thank you card. Ito guys,
titanium goodies. Meron tayong, ayan, size nito, kalimutan ko yung size niya. Basta ito yung pang fender natin. Ito, alam niyo na to, valve caps. Ito, para sa license plate. All titanium yan. Na oil slick. Ito yung kakabit natin. So ngayon, ito muna. Wala pa yung isang wheel natin. Nandun pa sa shop ng Nissan. Pero kakabit na rin natin to. Kasi nandito na rin naman na to eh. Ito sigurado ako. Tama to. Pag di tumama, ewan ko na lang. Titanium Lodi. Angas par. Titanium yan par. Ito lug nuts natin, titanium din to pero burnt blue lang siya. Hindi tulad nito na oil slick. Wala kasing oil slick nito eh, burnt blue lang siya. Kaya okay lang, sabi ko okay lang yung burnt blue. Pero titanium yan, legit yan. Bila. Yan. Yan na. Yung isa na naiwan kasi donut pa yung gamit natin. Pero mamaya after 4 o'clock balik tayo doon. Tingnan natin to. Next natin, ilagay natin itong license plate. Bato. Kasi laki nga sila. Mahaba nga lang to, original. Maikli lang tong. Pero may options to na size guys. Iba-ibang laki. Tsaka iba-ibang haba. Pero bago kayo bumili, dapat i-verify nyo muna dun sa OEM spec. Dapat parehas. Yung haba naman, wala lang problema yun. Kung gusto nyo mas mahaba, pwede naman. Mas importante yung laki. At parehas. Or else, hindi ka kasya sa butas. Ayan, kasyaw. Tignan yan. Gano'n kaganda. Ganda no? Yan, focus. Ew! Yan. Okay na yan. Ganda na. TI. Okay na yan. Yan, ang ganda na tignan guys. Rainbow. Ito sana oh. Sana mayroong oil slick nito. Ang ganda sana, pero pag oil slick yan, dapat lahat ng chromo oil slick na rin. Okay na yan. Dito na tayo sa ating fender. Palitan natin tong, ilan ba yan? 6. Tatlo.
Yan o. Sakto lang yung haba. Yun. Ambot naman dito sa likod. Sobra ng konti. Mga ganyan. Ganyan. 4 na guhit. Ano lang, isa pa. Yun. Kapit na natin. Linis na, tignan. Doon na lang. Then, tapos na tayo. Fast 4 na. Tapos na siguro yun. Sana tapos na. Na may kabit na natin. Now I'm seeing clearly how I still need you near me. I still love you so. There's something between us that won't ever leave us. There's no letting go. No letting go. We had a once in a lifetime, but I just didn't know it till my life fell apart. A second once in a lifetime. Parang natin dito makaparado sa mas malapit kasi may nakapambala pa na sasakyan, ang dami pa. Busy nga sila. Buhatin na lang natin. So I said, drop it off and I'll get it done. Thank you so much. There you go. See you again. See you next time. Yeah. Hopefully na. Thank you. Yes. Kukuha na natin, guys. See you next time daw. No, hopefully not. Check muna natin yung payment. Nag-proceed ba? Mamaya patawag din ng pulis. Bayad ako eh. So tingnan natin kung nag-proceed kasi yung nakaraan sa OTR tayo sa kami to sa Mori Bridge. Sa Thailand Bend. Hindi nag-proceed. Buti na nag-toilet ako. Pagbalik ko, sabi nung cashier, it didn't go through. Oh, really? Ano pa naman binayaran ko doon? Sabi ko mga $60 sa dito, petrol. Ayun. Guys, so mura lang. $33 lang. Pop out, tapos mount, tapos balance. Mura ano? 33. Tara. Guys, oh. Fresh. Bagong-bago yan, oh. Balance na rin. Itim yung nilagay nila, ayos. Yan, edi tapos na tayo. Fresh.
Kailangan natin lagyan ng kalang. Ang bato dyan. Tsaka na natin ulit. Parang kahapon lang. Simula na naman tayo. Back to zero. Set up. Tignan natin kasi sabi nung lalaki kanina sa Nissan, mamarkahan daw nila kung saan yung may tama. Idadaanan na daw sa spinner nila. I-spin daw nila yung ring. Para malaman natin kung saan yung may tama. Kaya mamarkahan ko na lang para malaman mo kung saan yung may tama. Para hindi na kinalimutan, minarkahan niya. Ito yung may guhit. Yan siguro may talon. Yan, wala naman yung iba. Ito lang. Ito yung tumama dito sa butas sigurado. Kanto na. Ito yung may talon eh. Dito wala naman na siyang minarka. Ito naman. Pusa tayo guys. Yan, sa wakas. This is it. Aray, naiipit. Yun lang. Release muna natin ang handbrake. Tsaka cambio niya. Kumakuha yung bato. Tapos yung handbrake. Yun. Tapos na tayo. Yan na muna yan, baka mabante. Break natin uli. Yan, may hangin na rin naman. Sakto lang nilagay nila dyan. Standard 35 siguro yan. Pero 14 nilalagay ko eh. Yan, break natin uli. Ito na lang guys. Yung cup nya. Babalik natin. Pero hindi ko na gagamitin yung bago. Ito yung luma ang gagamitin ko. Sayang naman yung bago. Tinabi ko na. Ito nga pala guys. Kung nagtatanong kayo, kung interesado kayo kung saan ko ito nabili. Dito sa, ayan, MX-5 Mania Motor Sports. Ano to? Size 15 by 7.5 plus 35 offset. So nagkakahalaga siya ng 265 plus shipping na 51.84 Australian dollars. GST 28.80. So in total nagkahalaga siya ng 316.84. Grabe. Kaso no choice tayo eh. Ganun talaga. Kakabit pa na rin to din, tapos na tayo. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. Please like, subscribe, and see you on the next one. Bye-bye. Wait, sandali lang. Ito talaga yung totoong nangyari. Guys, dito tayo. Ayan, mga ebidensya oh. Sabog na tire. Guys, dito oh. Dito tayo tumama. Ayan. Ayan, mga dalawang dangkal yan oh. Laki niyan. Dito tumama yung gulong natin. Kasi yan, paliko yan oh. Blind spot doon. May nasalubong ako na, yan, paliko yan hanggang doon. Blind spot talaga yan. May nasalubong ako na trailer. So malamang pag trailer mahaba. Kakain dito yung trailer niya sa side ko. So tumabi ako ng konti. Nakatingin ako sa trailer niya kasi baka masabitan tayo. Hindi ko napansin yung may butas na yan dyan oh. Yan, laki niya no. Hindi ko napansin to. Dumaan yung gulong natin dyan. Akala ko wasak na naman yung rim. Sabi ko nakatakbo pa naman ako hanggang doon. Tapos humanap ako matabihan. Tumabi tayo. Tinignan ko. May hangin pa naman. Sabi ko okay pa to. Matibay. Yung tinignan ng mechanic inangat.
chinek yung mga gulong ko ilalim. Yung nakita niya, naggagano na yung rim ko. Oh, sabi niya sira yung rim mo. Sabi ko, patay tayo dyan. Yun nga yun sa Naracoorte Road. Ayan oh. Grabe.